Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, yung number 6 ng nitong Nawaqidul Islam. So natalakay na natin yung unang 5. Alhamdulillah. So yung number 6, di ba yung number 5 yung man abgada bima ja'a bihir rasul, ito naman man istahza'a bidinir rasul. Yung una, yung number 5, sino man ang mamuhi sa anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akida man yun o sharia, kahit pa sinasabuhay niya yun, walau amila bihi, kafar. Kahit sinasabuhay niya yun, nagiging kafir siya. Ito iba naman. Manistahza'a bidinir rasul, sino man ang gawin niyang katawa-tawa ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagawin niyang katawa-tawa, ibig sabihin, pinagtatawanan niya o ginagawa niyang biro ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nangyari yan, halimbawa doon sa mga vlogger, di ba, may mga gumagawa ng mga patawa, at doon sa patawa nila ay ang mismong sala, ginagawa nilang katawa-tawa ang sala. So napapasok na yun dito, napapaloob na yun dito sa istihza biddin. So dito sinasabi, al-istihza'u bid-dini min kaba'iril ithmi wal udwani ala hududillahi wa haramatihi. Kumbaga, yung eksaktong translation kasi ng istihza, kumbaga ginagawa mo itong katawa-tawa dahil hinahamak mo ito. O dahil sa ginagawa mo itong katawa-tawa, o ginagawa mo itong comedy, ginagawa mo itong kumbaga maliit lang na bagay, bandang huli ikaw pala ay nangahamak na sa relihiyong ito. Ikaw ay nangahamak na sa relihiyong ito. Yun pa lang, dun pa lang sa salitang ito, para sa sino mang mananampalataya, hindi nakatanggap-tanggap na hamakin niya ang relihiyon. Ang relihiyon dapat pinararangalan natin, pinahalagahan. Ang relihiyon dapat, kumbaga, pinangingibabaw natin, hindi hinahamak. So nga ito ay kabilang sa mga pinakamalalaking mga kasalanan at paglampas sa mga hangganan na itinakda ni Allah at sa kanyang mga ginawang banal. Kumbaga, sa pamagitan ng istihza, nilalabag natin ang pagiging banal ng relihiyon na ito. Wa min awdiyatil kufri allati yataradda fiha kathirun minal juhali wasafalatin nas wa hum la ya'lamun. Itong istihza biddin ang nagiging dahilan na maaring mapupunta ang tao sa kufur, na ang marami sa mga mangmang at sa mga mabababang uri ng tao ay mahuhulog dito nang hindi nila nalalaman. Kasi wala na, kumbaga, dahil sa kanilang kapabayaan din sa kanilang mga sarili, hindi nila kinilala ang kabanalan ng relihiyon ni Allah, hindi nila kinilala ang mga hangganan ng relihiyon ni Allah, kasi hindi nga sila nag-aral eh. Kaya nga yung pangunahin mamasasadlak dito, yung mga mangmang, yung mga hindi nag-aral. O maaring nag-aral pero hindi natuto. Maaring hindi yung kahulugan ng mangmang eh. Hindi porke dumadalo sa aralin yung tao o graduate ng Madina, hindi na siya mangmang. Maaring meron tao nag-aral pero walang baraka ang kanyang kaalaman. So meron din tayong hinahangad na baraka ng kaalaman. Yan ang dahilan kung bakit may makita kang nag-aral naman pero masamang tao. Nag-aral naman pero mandurugas, nag-aral pero babaero,
Nag-aral pero baluktot ang akida, nag-aral pero naging terorista. Kasi hindi sila natuto. Nag-aral sila, oo. At ang kaalaman, hindi ito pag-aaral lang. Ito yung pagkakamit ng kaalaman. At ang kamangmangan, hindi porke nag-aral ka, hindi ka na mangmang. Merong nag-aaral na hindi natututo. At maaaring merong natuto naman na nakakalimot. Natututo pero nakakalimot. Na lahat ng yun ay nangyari dahil sa kawalan ng baraka ng kanilang kaalaman. So merong ayah doon sa Surah At-Tawbah. Kunin nga natin yun, kabuuan ng ayah nito. Sa Surah At-Tawbah, verse 64, Yahdarul munafikuna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. So natatakot daw yung mga munafik na bababa tungkol sa kanila ang isang sura na nagpapabatid ng nilalaman ng kanilang mga puso. May mga munafik nga, sila ay nagpapakita, naghahayag ng pananampalataya sa kanilang mga itsura, sa kanilang mga pagkilos at sa kanilang mga pananalita. Pero ang puso nila ay walang iman. Ang puso nila ay kufur ang nilalaman. Kaya sabi ni Allah, sabihin mo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdarun. Sige lang, pagtawanan nyo ang relihiyon ni Allah. Tunay na si Allah ay magsisiwalat ng anumang inyong kinatatakutan, na kayo ay matutuklasan, na kayo pala ay mga munafik. So dito pa lang, ang paghahayag ng iman habang ikinukubli ng tao sa kanyang sarili ang kufur, ito ay istihza na. At itong istihza pala, katangian na ito ng mga munafik. So hindi nga karapat-dapat na magiging katangian ito ng mga mananampalataya. Kasi mga munafik, paano nilang hinahamak ang relihiyon? Kasi inaakala nila na kaya nilang lokohin si Allah. Na magpapakilala sila bilang mananampalataya, pero hindi naman sila mga mananampalataya. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sabi ni Allah, nililinlang nila si Allah, o hindi nila malilinlang si Allah, tinatangka nila na linlangin si Allah at ang mga mananampalataya, pero wala silang nililinlang liban na lamang sa kanilang mga sarili at hindi nila ito nalalaman. Hindi nila nalalaman, ibig sabihin, hindi nila pinapansin. Hindi nila siniseryoso, nagmamaang-maangan sila. Yun ang ibig sabihin doon. Alam nilang ginagawa nila kasi may niya eh. Kumbaga alam, aware sila, pero yung konteksto dito ng wama yash'urun, hindi nila nararamdaman, hindi nila napapansin. Ibig sabihin, hindi nila inaamin. Hindi sila tumatanggap ng pagkakamali. Nagmamaang-maangan sila. At ito yung talaga yung pangunahing balakid sa kaalaman. Kapag ang tao ay hindi umaamin na siya ay mangmang, hindi nga siya mag-aaral. Kapag ang tao hindi umaamin na siya ay nagkakasala, hindi siya magtatawbah. Kapag ang tao ay hindi umaamin na siya nga ay nagkulang sa kanyang pananagutan, hindi niya tutuparin yung kanyang pananagutan. Kapag pinayuhan mo yun, galit pa sa iyo yun. Sabihin niya, ba't mo ko sinasabihan ng ganyan? Sino ka ba? Huwag mo ko husgahan. So ito yung mga tao na kumbaga hindi umaamin. Katangian nga rin pala talaga yun ng mga munafik na hindi sila umaamin ng kanilang kawalang pananampalataya. Ultimo, sarili nila. Yun nga, sarili nila, sukdulang, pati sarili nila ay naloloko nila, napapaniwala nila na sila nga ay mananampalataya. Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kapag tinanong mo sila, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit ganyan kayo? Halimbawa, tatanong sila, bakit ganyan kayo? Bakit ganyan ang sinasabi ninyo? Lalong-lalo na yung mga munafik, di ba? Yung mga munafik, kumbaga,
nga para mas maintindihan natin yung mga munafik nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano yung mga munafik ngayon, hindi ugali nila ng mga munafik noon. Kung ano yung ginagawa nila ngayon, yun din ginagawa nila noon. Yung ay magpakalat ng fitna, magpakalat ng kaguluhan. At kapag nasusukol sila, natutuklasan sila, kumbaga nakikilala sila ng mga tao na munafik nga talaga sila, gagawa sila ng pakana para mailayo ang sisi sa kanila. Kaya hindi magandang katangian ng tao yung talaga, yung kawalan ng pagiging makatotohanan sa kanyang sarili. Dapat ang tao, totoo kay Allah, totoo sa kanyang kapwa, at higit sa lahat, totoo sa kanyang sarili. Kasi maaaring mayroong taong ganun, na hinahangad niya na maging makatotohanan pero hindi naman siya totoo sa kanyang sarili. Hindi pwede. Magsisimula siya sa kanyang sarili. Kung siya ba ay nakakatupad talaga sa mga batas ni Allah, o siya ay nakakatupad sa pananagutan niya sa kapwa-tao, aaminin niya yun sa kanyang sarili. Magsisimula ang lahat, inshallah, sa ikhlas. At bahagi ng ikhlas, o kumbaga kasama ng ikhlas, ang sidik o ang pagiging makatotohanan ng tao. Sa nga yung mga munafik, kapag tatanungin daw sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanilang ginawa o kanilang sinabi, sinasabi nila, kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ay nagkukwentuhan lang at kami ay nagbibiroan lang. Biroan lang yun, yung pinag-uusapan nila, yun ang inaangkin nila. So parang gusto nilang sabihin, wag mo seryosohin yung sinabi namin, nagbibiro lang kami. So napinsala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, doon sa pinakalat nilang chismis na si Aisha radhiyallahu anha ay nakiapid. Alam natin, hindi mangyari yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero naging mabigat yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung kanyang asawa ay pagbibintangan ng pakikiapid. So maaring kahit sa pagkakataon na yun ng if ganito ang kanilang sinabi. Nag-uusap lang kami at nagbibiroan. Biro lang. Sasapakin ko talaga yung walang biro-biro. Kul, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasdahziun. Sabihin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah ba ang kanyang mga aya o ang kanyang sugo ang inyong pinagtatawanan? So kumbaga sa paraan dito ng pakikipag-usap, kumbaga intellectual, yung pakikipag-usap sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa inutos ni Allah. Kasi kung totoong mananampalataya yun, hindi nila pagtatawanan ng relihiyon o hindi nila gagawing biro ang relihiyon. Yung mga kuffar nga, di ba? Yung kuffar. Yung mga Kristiyano, galit na galit sila sa mga Hudyo nung nakita nila yung nakwento ko na sa inyo dati. Yung McDonald's, pinako sa krus. Ang daming Kristiyano nagalit nun. Kasi pinagtawanan daw yung kanilang relihiyon. Ganun dapat tayo. Mas dapat tayong mahigpit sa ating relihiyon, inshallah. At actually, bahagi ng istihza biddin, yung tao ay, kapag yung tao, yung may sariling interpretasyon ng kanyang relihiyon. Nagbibigay siya ng sarili niyang interpretasyon. Hindi naman siya nag-aral, wala naman siya sa posisyon para magkaroon ng ijtihad sa isang bagay, pero meron siyang kakaibang pananaw, maaring mapapaloob na rin yun dito. Kasi naging mas marunong pa siya kay Allah. Kaya bandang huli, mga gumagawa ng bid'a, papasok din sila rito, mapapaloob sila rito sa mga humahamak sa relihiyon. Yung mga kapag may maulidun nabi, kung ano yung ginawa ng Kristiyano, yun din ginagawa nila, maulidun nabi. May birthday cake. O may birthday cake. Yung iba may kandila pa talaga. Inisip ko nga sinong iihip ng kandila na yan. Kaluluwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung multo niya, yung espiritu niya, iipan yan. Tapos meron pa, yung bukod sa birthday cake, yung palaspas. Anong gamit tong palaspas? Ginaya nga nila talaga sa mga Kristiyano. Kasi nung bumalik si Isa alayhis salam sa Jerusalem, yung nabanggit ko nito dati, nung bata pa siya, nagtago na siya
kasama yung nanay niya. Nagtago sila. Kaya nga sa Bible, binanggit lang 'to pinanganak siya. Tapos wala nang nabanggit anong nangyari sa kanya nung binata siya, anong nangyari sa kanya nung bago siya bumalik ng Jerusalem. Ang malaking bahagi ng Bible tungkol kay Isa alayhis salam, yung pagbalik niya ng Jerusalem, yung sinalubong siya ng mga tao na may palaspas. 1 week lang, pinako na siya sa krus o hinuli na siya ng mga Romano para ipako sa krus. Yun na lang yung buhay niya na nababanggit sa Biblia. Nagtago sila kasi talaga kumbaga hindi siya tanggap nung mga Romano unang-una. At syempre pati ng mga Hudyo. Hindi siya talaga tanggap ng mga Hudyo. So yung mga tao, yung gumagawa ng Maulidun Nabi, ano pa bang ginagawa nila? Meron pa may parol. May nakita pa ako parol, mga tausog, naglalagay ng parol. Tapos sa Indonesia, Maulidun Nabi, meron silang parada. Di ba kapag may piyesta yung mga kuffar, merong mga float, merong mga sasakyan, ilalagay nila ng dekorasyon. Yung sa Indonesia, walang sasakyan, karga-karga nila, pero yung laman ng float nila kung ano-anong mga bagay na sumasagisag o may kinalaman sa Islam. Espada ni Ali, lalaki na nakasujud. Nakita nyo na siguro yung video nun. Ginaya nila yun sa mga Kristiyano, na yung mga Kristiyano, ginaya lang din naman nila yun sa mga Romano at sa mga Griego. Mahilig silang magparada. Yung mga Romano at sa mga Griego. So, maaaring mapapaloob din ang bagay na yun. At walang sino man ang gagawa nun. Liban na lang sa baluktot ang akida. Walang sino mang matuwid ang gagawa nun kasi tayo, kinikilala natin ang kabanalan ni Allah ng kanyang mga aya at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung sinabi, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Huwag na kayo magpalusot. Kayo ay nawalan ng pananampalataya matapos ang inyong pananampalataya. So, dito pinapabatid na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila nga ay nakagawa ng kufur. So, ibig sabihin, malinaw na ito ay nakid ng Islam, nakasira ng pananampalataya. In na'fu an ta'ifatin minkum, nu'addib ta'ifatam bi annahum kanu mujrimin. Huwag na kayo magpalusot, kayo ay nawalan ng pananampalataya matapos sa kayo mananampalataya. Kung kami ay magpapaumanhin sa ilan sa inyo at magpaparusa naman sa iba sa inyo. Kumbaga, ibig niya sabihin dito, in na'fu, kumbaga, ibig sabihin dito, kung kami ay magpapaumanhin sa iba at magpaparusa sa iba, ito ay dahil sa sila ay karapat-dapat sa parusa ni Allah dahil sila ay mujrimin. Ibig sabihin, maaari ring mangyayari na yung istihza, kumbaga, nandun na nga siya sa bingit pero hindi pa siya actually kafir talaga. Pero yung iba, ibig sabihin maaaring mapaumanhinan pa, pero yung iba talagang kufur talaga. At yun nga dito sa tinatalakay natin sa mga nawakidul Islam, ang sino mang nakakagawa nito, nagiging kafir nga. Pero tayo, bilang pangkaraniwang Muslim, hindi natin sila papatayin. Unang-una magpapayo tayo, mangangaral. At kung meron mang gobyernong Muslim, gagawin nilang istitab. Hihimukin nila yung tao na magtoba. At kung hindi, ipapatupad sa kanya yung iba pang mga parusa. So maaari nga na magkaroon ng Dito kasi, maaring may ta'zir dito Kumbaga, maaari silang ikulong hanggang sila ay magtoba. At syempre, maaari din naman yung hakim, yung pinuno ng mga Muslim, magpapataw din ng parusang kamatayan. Kung ano yung nakikita niya na karapat-dapat. At yung nga panghuli sa serye ng mga aya na ito, wal munafikuna wal munafikat, ba'duhum min ba'd. Ang mga lalaki at babaeng munafik, sila ay kakampi ng isa't isa. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sila ay naguutos ng kasamaan at nagbabawal ng kabutihan.
Kabaligtaran nito nung katangian ng mga mananampalataya. Wayakbiduna aydiyahum. At sila ay kumbaga nagdadamot sa pamagitan ng pagsasara ng kanilang mga kamay. Nasullaha fanasiyahum, nakalimutan nila si Allah, kaya kinalimutan din sila ni Allah. Ibig sabihin, kumbaga, tinalikuran nila si Allah at kaya tinatalikuran din sila ni Allah. Innal munafikina humul fasikun. Tunay ng mga munafik, sila ang mga suwail. Silang pinakamatindi sa mga suwail. So doon sa karugtong doon sa paliwanag doon sa istihza'u bid-din, sinabi ni Imam Ibn Hazm al-Zahiri, sabi niya, sahha bin nasi anna kulla man istahza'a billahi ta'ala o bimalikin minal malaika o binabiyyin minal anbiya alayhimus salam o biayatin minal Quran o bifaridatin min faraidil din ba'da bulugil hujjati ilayhi fahuwa kafir. So tinukoy niya rito iba't ibang mga anyo ng istihza o pangahamak sa relihiyon. Sino man daw ang naghamak kay Allah, kumbaga hamakin niya si Allah na gagawin niyang katawa-tawa yung kanyang kapangyarihan o yung kanyang kakayanan. Parang mga Shia, di ba? Yung mga Shia, yung kanilang doktrina ng al-bada, yung sinasabi nila, minumura nila yung mga sahaba. Kahit pinuri pa ni Allah yung mga sahaba sa Quran kasi hindi alam ni Allah na magiging kafir yung mga sahaba. Sinong gago magsasabi nun na hindi alam ni Allah? Na kumbaga nagulat si Allah na magiging kafir pala kalaunan ng mga sahaba. Samantalang pinuri na niya sila sa Quran. So yun nga, kaya nga yung mga Shia, kafir talaga sila. Malinaw na sila ay kafir. At pwede natin silang lahatin. Kasi isa lang naman pinanggalingan nila eh. Isa lang ang pinanggalingan nila. So sino man ang maghamak kay Allah, pagtawanan niya si Allah. Sino mang pagtawanan niya ang isa sa mga anghel na kabilang sa mga anghel. O ang sino mang propeta na kabilang sa mga propeta. Maring mangyayari ito. O pagtatawanan niya ang anumang aya ng Quran o anumang obligado sa relihiyon na ito. Kapag meron siyang kaalaman tungkol sa mga ito na ang mga ito ay kumbaga banal, ang mga ito ay pinahahalagahan ng relihiyon na ito, pero pinagtawanan pa rin niya, hinamak niya o minaliit niya, ang tao na ito ay kafir. Ang tao na ito ay kafir. At kabilang nga sa mga faraid, syempre yung sala. Sa pagtatawanan niya yung sala. O kahit yung zaka. Ba ayaw niya magsaka kasi ginagawa niyang katawa-tawa yung zaka? So yun ay maaring mahulog sa kufur. Pero yun nga, natalakay na natin doon sa zaka, yung hindi nagbabayad ng zaka dahil sa pagiging kuripot o kadamutan, maaring hindi siya nagiging kafir. Pero yung hindi nagbabayad ng zaka dahil ayaw niya talaga, kumbaga hindi siya naniniwala na wajib ang zaka, yun ay nagiging kafir. Sumunod sinabi ni Sheikh Sulaiman Ali Sheikh, man istahza'a billahi aw bi kitabihi aw bi rasulihi aw bi dinihi kafar. Sino man na pagtawanan niya si Allah, ang kanyang aklatang Quran, ang kanyang sugo o ang kanyang relihiyon, ang tao na ito ay nagiging kafir. Walau lam yaksud hakikat al-istihza ijma'an. Yung nga, ang tao na ito ay nagiging kafir. Pero ayon sa pangkalahatang ijma ng mga scholar at ng mga Muslim, kahit hindi pa niya talaga intensyon na
hamakin ng relihiyon, kumbaga hindi niya intention, ibig sabihin, kumbaga hindi niya iniisip na pangahamak pala yun sa relihiyon. O kaya hindi niya intention as in, alam niyo yung, yung may nag-uusap, pinagtatawanan nila yung Quran, tapos ikaw napadaan, natawa ka rin. Ito yun yung tinutukoy dito. Natawa ka rin doon sa kanilang pinag-uusapan. Yun ay kufur din. Hindi ka kasama doon sa doon sa pag-uusap na yun. Yun yung tinutukoy dito na na hindi siya talaga nag-intensyon na hamakin ng relihiyon. Halimbawa yung di ba merong vlogger yung gumagawa ng mga prank, yung naghahagis ng bag tapos biglang tatakbo, tapos nakadamit siya ng damit ng Muslim, tapos ikaw Muslim, nakikitawa ka rin doon sa biro na yun. Okay? Kasama ka rin doon sa esteza. Hindi ikaw ang gumawa ng paghahamak sa relihiyon, pero natawa ka, shiner mo pa, kasama ka doon sa mananagot dito. Kasama ka doon sa mananagot dito. Sa pangalawang usapin dito, al-istihza'u bid-dini bisyamli kulli qawlin aw fi'l. So maaring mangyayari na ang istihza' bid-din ay sa pamagitan ng pananalita at gawa. Yadullu ala ta'ni fid-din. Anumang pananalita at gawa na nakakagawa ka ng ta'nu fid-din, ibig sabihin pamiminsala sa relihiyon. Wat tanaqqusu minhu wal istighfafu bihi. Ng iyong pananalita o gawa, kumbaga pinipinsala mo ang relihiyon, pinagtatawanan ito o minamaliit ang relihiyon. So napapaloob ang lahat ng ito doon sa kumbaga paghahamak sa relihiyon. Kaya nga lahat ng ito, titingnan nyo, yung minumura mo yung relihiyon, mapapaloob dito. Yung minamaliit mo yung relihiyon, iisip mo hindi mahalaga yung pajar, hindi mahalaga yung pag-aaral, hindi mahalaga yung jihad, hindi mahalaga ang da'wa. So lahat yun maaring mapapaloob na yun dito. Maaring mapapaloob yun dito. Kaya kumbaga, mapanganib talaga itong 10 na ito. Kaya siya yung unang nabanggit talaga ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah. So may karagdagang paliwanag dito. Sinabi ni Sheikh Abu Hamid al-Ghazali, Imam al-Ghazali, yung Imam al-Ghazali na yung ginawa ng Diyos ng mga Sufi. Pero sabi ng mga scholar, nagtauba naman si Sheikh Muhyiddin al-Ghazali kalaunan bago siya mamatay. Kasi siya, naging problema sa kanya noon, nagpalalim siya sa pamimilosopo, sa philosophy. Pero bandang huli, nagtauba siya. Alhamdulillah. Wa ma'na sukhriya al-istihana wa tahkir wa tanbihu alal uyub wa naqais. Ang tinutukoy daw na panghahamak, ito raw yung gagawin itong katawa-tawa o minamaliit ito o kaya ay pinalilitaw mo sa pamagitan ng iyong pananalita na ito ay mayroong mga kakulangan, merong mga kapintasan. So hindi pala, istihza bid-din din pala. Halimbawa sasabihin ng tao na ang Islam ay outdated. Di ba? Halimbawa sasabihin ng taga-NCMF, ang duwaya daw, ang ta'addud, yung polygamy ay lumang batas, makaluma, hindi na naangkop sa makabagong panahon. Mas marunong pa siya kay Allah kung kailan pwedeng i-apply ang batas ni Allah. So yun, papasok din siya dito. Na sasabihin mo na ang Islam ay kulang, ang Islam ay makaluma, ang Islam hindi na uso, napapaloob din yun dito. Kaya din, ala wajhin yadhaku minhu. So maaring mangyari na itong panghahamak mo sa relihiyon ay magiging dahilan na matatawa ang mga tao sa Islam dahil sa iyong ginagawa. Waqad yakunu dhalika bil fahakati fil qawli wal fi'l. So maaari din naman na
na mangyari na itong pagpapatawa mo na ginagamit mo ang Islam upang gawing katawa-tawa o iba pang tulad nito. So maaari mo itong magagawa o maaaring magagawa ito ng tao sa pamagitan ng kanyang pananalita o gawa. Wakad yakunu bil isyarati wal ima. Maaaring mangyari ito sa pamagitan ng pagturo o pagsenyas. So yung istihza biddin, not necessarily pananalita. So maaaring ito ay nasa puso pa lang, hinahamak na ng tao ang relihiyon, katulad ng kanina yung mga munafik. At syempre, sa pamagitan ng gawa. So maaaring merong tao, wala siyang sinabi, pero yung kanyang ginawa ay nagdudulot na mapagtawanan ang Islam. Halimbawa, merong yung ngayon nag-share yung video suicide bomber ko yung nag-aagis ng bomba. I-share niya yun sa Facebook, tas wala namang caption, walang kahit ano. O naglagay siya smiley, nakangiti pa. So, yun ay, kumbaga, pagkatuwa niya na hinahamak ang relihiyon na ito. So, ito yung pagtalakay natin, alhamdulillah, sa istihza biddin. Kasi marami napapaloob dito na maaring nalilingid sa mga tao. So, palalalimin din natin yung pagtalakay natin dito. Inshallah. Sa tutuloy natin ito, inshallah, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.